ito po yung nakita natin na survey. Ito po yung nakalagay dito sa post ng BBM Youth Movement. Ayan, ito po. Ayan. BBM Youth Movement. Ngayon po, dito po ay nakalagay pro Marcos 36% at 16% lang po ang mga pro Duterte. Sa mga Pilipino po, ngayon ito, tignan po natin yung caption nakalagay dito. Marami pa rin ang sumusuporta sa mga Marcos. Sa kabila ng kaliwat kanang propaganda ng mga DD shit, nananatiling matatag ang mga Marcos supporter na makikita sa pinakahuling survey na ginawa ng Okta Research na lumalabas na 16% lamang ang mga may ingay na bayarang troll, sabang 36% naman o doble sa bilang nila ang suportado ang Pangulo. Sa katunayan, ayon sa report ng Okta Research, umangat pa ng 5% ang dami ng mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos habang ang mga DDS ay nabawasan naman ng 4%. Ito talagang ako, lagi ko naman sinasabi, kahit noong panahon pa ng 2022 election, hindi ako naniniwala sa mga survey, di ba? Katulad noon, ang daming mga survey noon nung 2022 election. Ang nangyari, si Robin Padilla pa ang naging top notcher sa Senado. Di ba? Hindi inaasahan yun. Hindi lumabas sa survey yun na magna-number 1 yan. Laging Tulfo ang number 1. Tapos, netong mga nakarang buwan, lagi pong mataas ang trust rating, mataas ang approval rating ba o sa satisfaction rating. Dito naman kaya VP Sara. Ngayon ako kasi bilang isang Pilipino na nasa tamang pag-iisip, dapat, di ba, kapag sinabing mataas ang trust rating, mataas ang approval rating o mataas ang satisfaction rating, dapat, di ba, may katumbas yan ng trabaho. May katumbas yan na maipapakita na bakit tumaas bakit mataas ang kanyang rating. Di ba? Dapat yun ang pinapakita rin dito sa survey. Ngayon, dito po sa pro Marcos na ito na 36% at pro Duterte na 16%, ako naniniwala po dito na may katotohanan ang survey na ito. Bakit? Kasi po, kung titignan mo naman talaga, ang mga DDS, napakakonti. Nakikita natin yan sa hakbang ng Mautog. Ilang hakbang ng Mautog na yung nakita natin napakakonti. Cebu, nilangaw. Diyan sa Tagum, nilangaw. Napakakonti. Parang ang expectation nila 100,000 na supporter daw ng DDS ang pupunta pero ang dumating parang 7,500 more or less pa yon. Estimated po yon. Tapos sumunod sa Pampanga, nilangaw. Sa Hong Kong, lalo namang nilangaw yon. 200,000 Pilipino ang nandoon sa Hong Kong pero ang mas maraming dumating mga kampon ni Kibulok. Tapos pagdating po dito sa sa akbang ng Mautog nila sa nitong nakaraan, Cagayan de Oro, basketball court na lang ang kanilang pinagdadausan. Diba? Sa Bustos, walang sumuporta. Kaya binoykot sila doon. No, wala po talagang ganong sumusuporta. Kaya nga po ako, yung sinasabi nga nitong sila Harry Roque na panawagan na lumabas na daw ang taong bayan, kailangan na daw sila ng bayan, samahan na daw sila sa kanilang pinaglalaban. Parang ang panawagan nila dito, parang alam niyo yung people power, parang yun yung gusto nilang mangyari. Kaya lang, hindi talaga magtatagumpay eh. Kita nyo yung mga rally para kay Kibulok diyan sa Liwasang Bonifacio, parang 8 araw o 10 araw silang nag-rally diyan.
wala rin. Wala ibang dapat sisihin dito sa pagbaba ng kanilang mga supporter o suporta ng tao dahil na rin po sa kanilang mga gawa. Tapos, sinira pa ni VP Sara. Kasi po, 'di ba? Kaya po sila sinuportahan ng taong bayan noong panahon ng eleksyon kasi nga po ang kanilang kumbaga si PBBM, unity ang kanyang slogan. Ngayon, si BP Sara, pumayag ka na kumandidato under the unity team, pero nung ikaw ang naging vice-presidente, parang wala kaming makitang unity team. 'Di ba? Parang wala tayong nakikitang unity team. Parang wala tayong nakikitang pakikipagkaisa or unity nitong si BP Sara. Sirang-sira yun Sa totoo lang, sirang-sira si BP Sara doon. Sa hindi niya pagpapakita ng unity with PBBM. Grabe ang kasiraan nun. Kasi kung ang ating Pangulong Bongbong Marcos nananawagan ng pagkakaisa tapos ikaw hindi ka nakikipagkaisa, hindi talaga magandang wisyo yan o gawi, di ba? Kasi galing tayo sa galing tayo sa mga nanungkulan nitong nakarang administrasyon na yung presidente at vice-presidente hindi magkasundo, parang aso't pusa. Actually, ang may problema naman doon si Digong. Diba? Sa kanyang kumbaga, parang binubuisit niya itong si BP Leni, ginigipit niya, hindi ganong kumbaga, gusto ni BP Leni maging hands-on sa kanyang pamamahala, pero parang merong laging nakapigil sa kanya dahil nga po hindi niya kasundo ang presidente. Ginamit naman niya na advantage ni Digong para kumbaga hindi makita ni BP Leni kung ano ang mga katarantaduhan na ginagawa niya. Katulad nga niyan, illegal na pogo, 'di ba? Mabuti na lang din ganun ang ginawa ni Digong kasi ngayon, 'di ba, kung katulad niyan kung naging mabuti siya, naging plastic siya kay BP Leni, pinapakitaan niya ng kabutihan, 'di ba po? Baka madamay pa sa issue ng pogo etong si BP Leni. Buti na lang talaga pinakita ni Digong ang kanyang tunay na ugali, tunay na pagkatao noong panahon na siya ang presidente. Hindi niya kasundo si BP Leni, at least ngayon alam natin na ang ating Pangulo noon lang ang may kinalaman patungkol sa Pogo. Ngayon, itong si BP Sara, kung nakikipagtulungan lang talaga siya kaya PBBM, hindi siguro kokonti ang nito hindi bababa ang porsyento ng mga sumusuporta dito. Kasi, yun yung ginusto ng taong bayan yun ang ginusto ng mga loyalista. Hindi po may tatanggi. Ang mga loyalista ang nagpanalo dito kay BP Sara. Mga loyalista talagang binuhat ng loyalista ang mga Duterte. Ang mga Duterte nung panahon ng 2022 election, kumbaga ang tingin na lang ng taong bayan kay BP Sara, parang boto na lang din natin kasi si Digong ang dating presidente. Hindi pa alam ng taong bayan noon na si Digong binaon tayo sa utang, issue ng Parmali, maraming issue ng korupsyon, 'di ba? Paglilipat pondo para makapangurakot yung mga kaibigan niya, sila Michael Yang, yun nga sa Parmali. Pera ng PhilHealth, pera ng DOH, pinalipat sa DBM para mas makabili ng mas mahal na mga kagamitan para sa COVID. Tapos, gentleman's agreement, di ba? Sa totoo lang, kung lumabas po yung mga issue na yan, 2022 election, taob tong si Sara. Wala, hindi mananalo yan. Baka ang iboto pa ng taong bayan, si Tito Sen, si Doc Willie Ong, etong si Kiko Pangilinan, baka yan pa iboto ng tao kaysa kay BP Sara. Kaya, kumbaga,
swerte na lang din talaga ni BP Sara, nanalo siya through PBBM. Binuhat talaga siya. Talagang dinala siya ng mga loyalista. Ngayon po, ang inaasahan ng mga loyalista, inaasahan ng taong bayan ay ang unity. Uniteam ang makikita nila dito kaya PBBM and BP Sara. Si PBBM walang problema, pinapakita niya. Willing siyang makipagtrabaho kahit kanino eh. Open arms ang ginagawang paglilingkod ni PBBM. Kumbaga yung alam niyo yung walang masamang tinapay. Kaya ikaw man ay galing sa dating administrasyon, kaya ikaw man ay kumbaga kalaban o ikaw ay dilawan, ikaw ay berdehan, pulaan. Walang masamang tinapay kay PBBM eh. Hanggat kaya mo yung trabaho at ikaw ay qualified dyan sa trabaho na yan, pasok ka sa kanyang gabinete, pasok ka sa kanyang gobyerno, magtulungan tayo. Yun ang magandang ng Uniteam eh. Yun yung magandang nasimula ng Uniteam. Kaya lang po, ewan ko lang kung bakit in-employ talaga nitong mga DD shit o kumbaga parang ginamit nila etong black propaganda laban kay PBBM, including eto pong sinasabing mga pulburon video. Sirang-sira po talaga sila rito. Sabi po bumaba daw po ng 4% yung popularity nitong kumbaga yung grupo ng mga DD shit eh. Bumaba daw po ang kumbaga nabawasan yung kanilang mga kumbaga mga naniniwala sa kanila. Bumaba po yung porsyento. Maaring hindi naman ito lumipat kay PBBM eh. Yung mga DDS na hindi na naniniwala sa kanila, maaring hindi yan pumunta o naniniwala na kay PBBM. Pero sigurado ko na yan hindi po na naniniwala dito kay kila Digong kasi nga po kaya hindi na maniniwala kila Digong dahil nakita na nila kung ano ang kanilang kakayahan para manira. Puro paninira ang ginagawa eh. Nakita natin puro paninira ang ginagawa nitong kampo ni Digong, masama epekto. 'Di ba? Sa halip na tumaas ang kanilang popularidad, mas dumami pa po ang mga naniniwala sa kanila, mas marami pa po ang kumbaga 'di ba pagkalabas nila ng pulburon video nitong sona ng Pangulo around July 22 yan nung nagsona na si PBBM, 'di ba dapat lumakas lalo ang DD shit. Kaya lang dahil po sa nilabas nila na pekeng video, 'di ba? Inilabas nila na AI video na sinasabi nila si PBBM 'yon na never nating nakita si PBBM na magpagupit ng ganung buhok. Laging may patilya yan si PBBM dito sa tagiliran na yan. 'Di ba? Maaring yung ibang mga DD shit, ay wala na. Ano na lang talaga, desperado na talaga tong mga DDS na to, pati tong sila Maharluka. Kaya, nag-aalisan. Sa halip na makatulong, etong mga social media vlogger ng mga Duterte at Nicky Bulok para mapanatili ang kanilang init sa taong bayan, yung sila'y suportahan at paniwalaan pa rin ng taong bayan, nakakasama lalo. Diba? Dapat lang bumaba na, dapat nga maubos na eh. Diba? Lalong humina ang kanilang grupo kasi nga po sino ba naman ang magtitiwala sa mga taong ganyan? Eto nga si Jonathan Morales, 'di ba? Parang ang tingin nga diyan ng mga DDS nung una, parang savior nila kasi eto daw yung taong matapang, nagsasabi ng totoo, maglalabas daw ng katotohanan patungkol kay PBBM. Pero hanggang matapos ang Senate hearing, walang napatunayan, hindi napatunayan yung kanya mga binibintang kay PBBM at Maricel Soriano.
Tapos ito pa. Ngayon ay convicted po sa kasong perjury. 'Di ba? Sila din na sumisira sa mga DD sheet Si Maharlika ang pinakamalaking kasiraan ng DD sheet sa totoo lang. Simula nung kinilala nila yan nakasama at naging SMNI, minsan nagiging speaker pa nila yan, nagiging kumbaga guest pa nila yan. Yan talaga pinakamalaki ang naging dahilan ng pagkasira ng DDS. Kasi sino ba naman ang magtitiwala dyan kay Maharlika, di ba? Sino ba naman ang titingin dyan na sa credible and kumbaga trusted na source? Yan nga po kung hindi lang naman yan na kumbaga nagnanais na malagay sa pwesto sa gobyerno ni PBBM, 'di ba? Nung hindi tinanggap ni PBBM ang kanyang application, nag-iba na kasi nga po, gusto niya maging doon sa California, nakalimutan ko ng tawag, consul ba 'yon? Hindi siya pwede. Kasi mababa pinag-aralan, boba, at kumbaga meron pang karumal-dumal na ginawa tong kaso. 'Di ba? Questionable nga yung mga mga pagkatao nito po, kaya etong kumbaga nangyari na ito, talagang pababa ng pababa po ang kasikatan at ang kumbaga popularidad nitong mga DD sheet na ito kasi nga po wala silang mapatunayan. Habang tumatagal po, habang dumarami ang mga binibintang nila kay PBBM na mga issue, natatabunan lang yung mga una nilang inilalabas na wala pa rin namang maipakitang katotohanan or ebidensya dito po para panglaban kay PBBM o kumbaga yung pagpapabagsak nila kay PBBM. Wala mahina talaga kasi nga walang bearing yung kanilang mga sinasabi. Katulad nun, pati yung panggigipit kay Kibulok daw na ginagawa ng ating Pangulong Marcos, hindi po rin totoo. Nakikita naman ng mga Pilipino yan na talagang manyakis yan at may kaso. Diba? Buti sana kung doon sa Amerika, mabuting tao to, diba? Sa halip na maging wanted ng FBI ay pinaparangalan pa. Pero di ba kabaliktaran Wanted siya sa FBI panahon pa ni Digong. Ngayon, dito sa Pilipinas, meron din siyang kasong human trafficking, child abuse, at alam ko meron ding rape. Panahon ni Digong, binasura yan, yung kaso niyan. So ngayon, nang i-check po ng gobyerno natin, ng DOJ, nakitang may probable cause. So questionable, bakit binasura? May probable cause pala to, kaya naglabas ng warrant of arrest ang korte na humahawak ngayon. So alam na ng tao na kaya nabasura yan noon kasi dahil spiritual advisor ni Digong. Diba? Yun na yung yun na yung kumbaga hindi na natin na kailangang sabihin pa sa taong bayan o itanim sa isipan ng taong bayan. Sila na mismo makakapag-obserba, kaya nabasura yan noon kasi spiritual advisor ni Digong yan. So, syempre, kasamang masisira dyan si Digong. Yan ang isa din sa malaking kasiraan ng mga DDS, ang pagkampe nila kay Kibulok. Yan po ang isa sa mga malaking pagbagsak din. Di ba sa halip na dapat makabuti o malaki maitulong nila dito sa pag-angat ng mga naniniwala pa kay Digong, ang nangyari nung naging wanted lalo si Kibulok, lalo pong nakikita rin ng taong bayan na eto kaya lang to hindi nahuhuli kasi dahil kay Digong. Nadadamay si Digong sa kasiraan ni Kibulok.
Kaya nga po talaga ang mga pro Duterte, pakonti na ng pakonti. Kaya nga ako rin po naniniwala na hindi po magtatagumpay yung kanilang panawagan o ninanais na People Power 3 o People Power 4. Kung ano man ang tawag dyan sa People Power na yan, mangyayari daw po ngayon, soon. Sinasabi ng mga taga-SMNI at mga taga-KOJC, Kulto ni Kibulok, mangyayari daw po yan ngayon. Parang malabo po. Bakit? Unang-una, ang silent majority ayaw ng gulo. Ayaw ng ginagawa ng mga DD shit at ng mga grupo ni Kibulok. Kasi kung gusto po nila yan, dapat ang hakbang ng mautog nila, daang libong tao ang sumasama. Pero mabibilang mo na lang ngayon. Yung hakbang ng mautog nila sa Cagayan de Oro, saka sa Pampanga, napakakonti na. So, dun pa lang, kitang-kita na, hindi sinusuportahan ng karamihan ng mga Pilipino ang adhikain nitong mga pro-Duterte at pro-Kibulok na ito. Tapos, bukod sa hindi sila sinusuportahan ng mga pro-Duterte, at napakakonti po ng mga pro-Duterte, hindi sila sinusuportahan ng mga silent majority. Ang isa pa po na kinakaayaw ng taong bayan dito kila Digong, maging dito sa kila Kibulok, ay ang pagiging pro-China nila. Kasi ang stand po ng mga Pilipino, ang gusto ng mga tao ipaglaban ng West Philippine Sea kasi atin po yan. Ang gusto po ng mga Pilipino ay manindigan tayo na atin ng West Philippine Sea. Pero kung katulad po nito na itong mga tao na ito, mga DD shit na hayag ang pagsuporta nila sa mga Chekwa, pagsuporta nila dito sa kay Digong na makachekwa, mas marami po ang mga Pilipino na ang gusto nila ay yung stand ni PBBM na ipagtanggol ang West Philippine Sea. Atin kasi yan Maliwanag na atin yan. Ayaw po ng mga Pilipino sa mga Chekwa. Ayaw ng mga Pilipino sa mga hindi ipinaglalaban ng ating soberenya. So yun po ang isa sa mga malaking factor din ng pagbaba ng popularidad ng mga DDS o pagkonte ng suporta at pag-alis ng suporta ng ilang mga Pilipino, ng mga kababayan natin. Hindi kasi patriotic yung ganun yung ayaw mo sa ginagawa ng Pangulo. Pag kinontra mo Pangulo, kinontra mo ang ating presidenteng Bongbong Marcos sa kanyang pagtatanggol sa West Philippine Sea. Tapos parang kumikiling ka sa mga Chekwa. Pangit pong tignan. Napaka-pangit na tignan. Kasi mas gugustuhin pa ng ating mga kababayan nga daw po na magbuwis ng buhay para ipaglaban ng West Philippine Sea. Tapos makikita mo etong sila Digong, sila Harry Roque, sila Salpanelo na parang kumikiling sa mga Chekwa. Aayawan ka talaga ng mga Pilipino. Kasi mas gusto nila ang isang patriotic at makabayan na presidente kaysa po sa katulad ni Digong na ayaw pagtanggol ang West Philippine Sea. Kumbaga, patong-patong na yung naging epekto Gentleman's agreement, pagkiling sa Chekwa. Tapos issue pa ng Pogo. Nalaman na ng mga Pilipino na ikaw ang dahilan ng Pogo. Kaya maraming text scam, maraming cryptocurrency scam, kaya maraming love scam, maraming Pilipino ang nalulung sa sugal dahil kay Digong. Bawas popularidad yan, bawas supporter yan. Tapos dito sa iyong war on drugs, marami ang mga napatay o tinumba, may EJK. Hanggang ngayon sa Kongreso pinaghihiringan yan hanggang sa ngayon sa
ICC. Dinidinig yung kaso na yan. Diba? Kaya po talagang bababa at bababa ang porsyento ng mga Pilipinong sumusuporta kay Digong. Walang ibang may kasalanan yan. Walang sumisira sa kanila. Sila ang dahilan ng paghina ng kanilang grupo at pagbaba ng kanilang mga supporter. O naipilaruan ka, wala na kasing magpipinan sa rally nila. Mac, dati-dati galing sa Pogo ang gastos nila sa rally, bayad sa tao, venue, vloggers, wala na lahat yan kasi nga sarado na ang Pogo. Tama po. O, Kuya Edward, Kuya Mac, ayaw ko iwi sa China. Mas gusto ko pa sa Taiwan. One up kasi kami ng mga pinsan din ako sa China at Taiwan. Nasa Taiwan ka. Okay po. Ayaw mo na kumbaga, umano sa mga Chekwa. O kumampe sa Chekwa kasi nandiyan kayo sa Taiwan. Actually, di ba, tignan na lang nga nila Taiwan at China. Kita nyo, Taiwan, kelet-let lang yan. Pero napakatagal na yan, siguro 50 years nang gustong sakupin yan ng mga Chekwa, pero walang magawa mga Chekwa, di ba? Tayo pa kaya na archipelago, tayo ng mga Chekwa? Masakop tayo, di ba? Yung hindi pagtatanggol ni Digong sa West Philippine Sea, yan ang isa sa mga humina rin sa kanilang sa kanilang kumbaga grupo, nagpahina. Kasi nawala yung hinahanap ng taong bayan, yung matapang na Digong ng war on drugs Diba, tapang-tapang mo sa mga Pilipino, pero yun pala sa mga Chekwa, ang bait mo, tapos papamigay mo pa yung West Philippine Sea. Inayawan niya ng mga DDS na umalis ng suporta kay Digong. Maaring hindi nga dumami o hindi lumipat kay PBBM yung mga yan, pero 'di ba, naging epekto na ngayon yan ng naging epekto na ngayon yan ng pag-alis ng mga DDS. Diba? Koy Sasakura, bakit di masakop ng China ang Taiwan? Kay let-let nga lang ng Taiwan, di ba? Hindi nila masakop. Kasi nga, sila rin naman ang mahihirapan. Ayaw din nila yan ng gere. Kung meron mang pinakatakot para makipag-gera ngayon, yan ang mga Chekwa. Kasi kapag nakipag-laban sila ngayon, di ba? Alam nila kayang-kaya silang